Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre sa mga banateros, banateras worldwide, shoutout po sa inyo. At syempre ang ating mga kababayan naman na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta naman po kayo? Sana buhay pa kayo at hindi pa tayo namamatay sa gutom. Dahil sa gobyernong ito, walang inaasikaso kung hindi ang proyekto nila na proyektong Duterte. Yan ang pinag-aatupag ng gobyernong ito. Muli po, ako po'y magpapaalala na konting lambing lang po na mag-subscribe po kayo dito sa aking channel, Coach Oli News PH. Huwag po kakalimutan, paki-check naman po. Konting lambing doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli News PH. At i-like nyo na rin po itong video na ito nang sa ganun ay kumalat dahil alam nyo naman, wala na tayong aasahan sa karamihan ng mainstream media ngayon ay talagang bias na. Sa katunayan, ang kayo mismo ng mga viewers ko na mga nanunood, nakikita nyo, binabash na po ang mainstream media sa labas. Diba? Diyan sa Netherlands, binabash na po sila talaga dahil galit na ang taong bayan, gising na ang taong bayan dito sa mga mainstream media na tila ginagawang Diyos na si President Marcos nila. Okay, so napaka-importanteng ilalike ko po itong video na ito. Okay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Claire, naniniwalang matatanggal si BBM? Ba, matindi yan. Papaliwanag natin. Pangalawa, gulo sa partido ni BBM. Desperado na. Kakainin na ang sinuka. Grabe, ito na. Ito na, sinasabi ko. Kasi, mamaya natin ipaliwanag. Basta meron ng kiskisan dyan sa loob. Hanilet and Kitty, may balak sa birthday ni PRRD. Okay? So, sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, unahin natin to si Clara. Inamin, naniniwala, matatanggal si BBM at inaming basura na ang Pilipinas. Pag-usapan po natin. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Hinahanap ni Claire si VP Sara. Sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si VP Sara? Yan po ang buwelta ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugmok na tayo sa kahirapan. It seems that we are working to go to the dumpster. As I said noon. As I said, we are on this road to perdition. Papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni BP Sara, we are on our way to dumpster. And on this road to perdition, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Totoo naman sinasabi ni BP Sara. Kayo ba? May nakikita kayong proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. Proyektong siraan ang Duterte. Patunayan ko. Baka sasabihin fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sa Hague, sa ICC, base sa illegal arrest? Tapos, yung anak, pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Isipin mo mag-anak, mag-ama, parehas ginigipit. Siyempre, aaminin ba nilang ginigipit yan? Sabihin, hindi, Coach Oli, hindi totoo yan, fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? Naman. Huwag yung binubola taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala. Diyan pa lang Diyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte. Dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala ng proyekto. Meron ba kayo nakikita mga infrastructure?
Bumababa ang presyo ng bilihin, bumababa ang krimen. Anong bago sa Pilipinas? Ano? Bagong balita para sirain ng Duterte. Yan. Ayan. Yan. Nararamdaman natin yan. Ang biradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ayun, hinahanap. Hinahanap. Ha? Hinahanap ni Claire si VP Sara. O sige, tuloy. O sige. Anong gusto mo kay VP Sara? December of 20. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ito, sabi niya, hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, nilalagay sa lugar. Ano siya PCO siya pero ang PCO ay hindi para atake ng atake sa Duterte. Hindi para sagutin ng Duterte. Ipakita kung ano ang proyekto. Nakita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO. Ipakita kung anong ginagawa ng gobyerno. Para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin ng Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Banata ng Duterte. Ultimo sa bunganga nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. Nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayong mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si VP Sara? Ang magiging leader natin? Di inaamin niyang nasa basura tayo ngayon. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, niloloko kayo Pupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad. Ulitin. Pupunta tayo sa dumpster. Hindi ba mas magiging... Hindi ba mas magiging... mapupunta tayo sa dumpster? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless, inedit yan ng frontline. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Di napaamin ka. Na basura na. Totoo naman Totoo naman na sinasabi ni VP Sara. Wala naman kayo nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte. Ang Kamara, anong proyekto? Duterte pa rin. Diba? Jesus. Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Yan, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa'yo. Naiintindihan ko yung mga na sinabi kasi sa ibang na tatay niya nandoon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente, o kung ano man mangyayari sa presidente, o kung hindi niya na kayang i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap ka ng hanap kay VP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga pondo, even the intelligence funds ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si VP Sara?
Wala naman siyang posisyon sa cabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. So pinauuwi mo dito. Ano? Gagampanan niya na trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Hindi ako sedition yan, ha? Tama ba ako? Sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi kay BP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos at kailangan ng palitan ni BP Sara? Nadulas ka na naman doon, ha? Attorney Claire. Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PISE para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng travel authority hanggang Abril. Binigyan naman siya ng travel authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ba excited ka? Tapos na ba ang April? Claire? Di sana sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng travel clearance. Ang problema kasi rito, siguro, obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ang taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos hindi niya madiretso. So, bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yung Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. Di ba? Yan ang style ni Marcos. Anong patunay? Fake news ka? Di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya at saka kahuli-huling pumirma, di umano, si Tambaluslos. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si PRRD ron. Di ba? Style ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Walang B. Umisip ko ano yung B? Backbone. Walang B yan si Marcos Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Diba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Obligasyon po niya maging vice presidente. Anong trabaho ng vice presidente? Palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, inaamin mo, matatanggal na si Marcos, naaamoy mo ba? Pero ito sa akin lang. Hindi ito, kasi sa dulo nitong balitan to sasabihin na wala pang sagot si BP Sara patungkol dito. Alam mo ito si Claire, parang walang puso. Dapat alam niya naman sa ating mga Pilipino, kahit sabihin may trabaho pa siya rito, pambihira kahuhuli lang nung tatay. Ano ka ba namang klaseng tao? Ano ka ba namang klaseng Pilipino? Yung tatay 80 years old, magse-celebrate ng birthday. Gusto mo iwanan niya? Asan ang puso nitong si Claire? Or inutusan to Salita ni Marcos yan Di ba? Kung hindi salita ni Marcos yan, tanggalin mo yan si Claire. Mali-mali ang sinasabi. Pero we assume nasalita ni Marcos yan. Dahil hindi gumagalaw si Marcos, hindi niya inaalis yan. So ibig sabihin, siya mismo nagpasabi kay Claire. Yusek niya yan Asan na ang puso mo, Marcos? Birthday nung matanda na nagsilbi sa Pilipinas. Nandoon ang asawa. Andoon na nga sila Kitty. Tapos pababalikin mo rito? Magbe-birthday? Anong klase kayong tao? Grabe naman ata ang kademonyuhan yan. Hindi ko po kayo iniinsulto pero para sa akin that is too much evil. Hindi na po ata tayo Pilipino. Yung ganyang klase. Yung ganyang klaseng puso. Wala na yung kapwa-tao sa atin.
It's all about politics. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. No comment pa naman dito si VP Sara. Kaya no comment pa naman dito si VP Sara. Ako, kung papayuhan ko si VP Sara, hindi siya dapat magbigay ng komentaryo kay Claire. Ang dapat sumagot sa Duterte ay si Marcos. Dapat itong si BBM magkaroon ng yag, magkaroon ng B, magkaroon ng backbone, siya mismo ang sumagot sa Duterte. Huwag siyang magtago sa palda ni Claire. Hindi niya ka-level yan eh. Usap kayo, President sa Vice President, magsagutan kayong dalawa. Huwag kang nakatago kay Claire. Hindi dapat sagutin ni VP Sara yan. Sino ba yan? Ang dapat sagutin ni VP Sara ang Presidente. At ang dapat sumagot kay VP Sara ang Presidente. Naduduwag eh. So until magkaroon ng tapang at pagkalalaki si Marcos, hindi dapat sagutin ni VP Sara. Hindi niya dapat sagutin. Ha? Wala siyang obligasyon sagutin yan. Until kaya na ni Marcos tumindig sa sarili niyang paa. Nagbabalita mula sa Diba? Next topic po tayo. Eto. BBM, desperado na. May gulo sa partido niya. Pag-usapan natin to. Mismo kay Senator Amy Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Kumalas na ha. Ito si Amy. Naalala nyo, 2 days or 3 days ago ata, meron akong vlog about may kakalas sa alyansa. Isa na dito si Amy at may susunod pa. At ngayon may napapabalita dahil hindi naman daw umaattend na ng rally itong si Camille. Again ha, hindi tayo fake news. Hindi ko pa sinasabing kumakalas na si Camille. Okay? Pero nababalita. At magkakatotoo na yung sinasabi ko na meron pang mga 2 kakalas pa rito. This says a lot. Isipin mo, kapatid mo mismo walang tiwala sa'yo. Ulitin ko, hindi ko ikakampanya si Amy at hindi ko sasabing iboto nyo. Sa katunayan, ang sasabihin ko kabaligtaran, huwag nyong iboto si Amy dahil Marcos pa rin yan. Ang pag-usapan natin, anong impact nito? Mabigat po ito dahil to si Amy, kapatid niya eh. At meron siyang ibubulgar. Nasabi niya sa isang interview, meron siyang ibubulgar. Yun po ang antayin natin kung ano ang ibubulgar ni Amy Marcos. Matindi po yan. Pero ito, di ba? Meron ng gulo dyan sa partido. Isipin mo kapatid, walang tiwala sa partido mismo nung kanyang kapatid. Diyan pa lang, paano mo sasabihin na ikaw ay may leadership ni hindi mo kayang maimpluwensyahan ng iyong kapatid? Anong klaseng leader ka? 'Di ba? Kasi kung ikaw ay talagang leader, maayos yung family mo. Ako naniniwala doon eh. Kaya mong i-influence yung mga pamilya mo, yung close family mo. Kapatid. Kung mismong kapatid mo, ayan, hindi, you don't deserve to become a president. Or, you don't deserve na sumigaw ng unity gaya ng sinisigaw mo noong 2022. May balita nga, again, hindi ko pa ma-confirm kung totoo to o hindi, medyo may gulo na daw sa partido ng alyansa. Dahil may nagsasabi na mali ang pagkadampot talaga at pagkakidnap kay Tatay Digong. Dapat naman manindigan na kayo. Kung naniniwala kayo na kidnapping ang ginawa kay PRRD at illegal yung pagdala sa kanya sa Hague, ano pang ginagawa nyo dyan? Di wala din kayong B. Diba?
Kung nag-i-stay kayo diyan, alam niyo na ngang mali. Hindi po tayo hindi to sedition. Ang sinasabi ko lang dito, anong paninindigan niyo? Alam niyo yung takbuhin ng partido ay salungat doon sa paniwala mo. Bakit nandiyan ka sa partido? Dahil sa pera? Dahil sa makinarya? Dahil mas madaling gumalaw? Dahil makakaikot ka? Dahil may partido ka? Eh hindi ka leader. Ang iniisip mo sarili mo. Hindi yung taong bayan. Ha? Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi na niya magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Buti pa to si Amy, may B, no? Oh. Hindi ko magagawang mangampanya at tumungtong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Lalo't magkaiba kayo ng prinsipyo. Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang painindig. Yun, di ba? So, ibig sabihin, yung salungat diyan sa partido, bukod kay Amy, salungat sa inyong prinsipyo, ano pag ginagawa nyo dyan? Di ba? Wala kayong paninindigan. Wala kayong prinsipyo. At prinsipyo. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Nitong nakaraan. Yan, no. Ano ulit sabi? Nabanggit pala dito. At prinsipyo. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Nitong nakaraang linggo lang ng pangunahan ni Senator Amy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo, makailang beses in-invoke nila DI. Pero ako, sabihin ko lang sa inyo, ha. Kasi may sinasabi, pinag-uusapan na daw to kung kukuhanin sa PDP to si Amy. Ako, I'm sorry. Kahit kuhanin sa PDP, hindi ko ikakampanya. Ewan ko lang, ha. Ewan ko lang. At least meron siyang talagang matinding gawing significant. Halimbawa, call out niya na yung kapatid niya for drug test. Mga ganong klase. LG Secretary John Vic Remulla at siya si Secretary Boying Remulla ang tungkol sa executive privilege. Yan ay nung hingan sila ng detalye kaugnay sa di umano'y pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng ilang miyembro ng gabinete bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam mo yung executive privilege na yan, wala yang pinagkaiba sa confidential funds. Diba? Kasi double standard ang dating. Para sa akin, kung wala kayong tinatago, bakit inaano nyo yung executive privilege? Kasi tuwing tatanungin na sila at nasusukol na sila at nako-corner na sila ni Amy, anong sasabihin nila? Executive privilege, hindi kami pwede magsalita. Kung wala kayong tinatago, ba't hindi kayo makapagsalita? Ganun kasimple lang yun eh. Ano sasabihin nyo sa akin? Nasa batas yan. Same thing sa confidential funds. Nasa batas yan eh. Hindi ka pwede magsabi ng kung saan mo dinala yung pera kasi delikado yung mga tao kung kanino napunta yung pera dahil ginawa nga itong Intel. Di ba? Ibig sabihin, labag din sa batas na ikaw ay magsabi kung sino yung mga tao na yung binibigyan mo ng pera dyan sa confidential funds. That's why I'm telling you, itong sila Boying, itong sila na nagkiklaim or kung sino man nagsiklaim na dapat sabihin kung saan dinala yung confidential funds, tapos bagla kayo magsasalita ng executive privilege, you are double standard, you are hypocrite. Nasa batas, hindi ka pwede magsalita. O sige, executive privilege. Nasa batas din, hindi ka pwede magsalita patungkol sa confidential funds. Same? No. Diba? Alam ko kasing problema dito sa mga ito. Double standard. Bakit si Marcos? Ang laki-laki ng confidential funds, kinwestiyon nyo ba? Anong sabi nga eh? Napakadaming may confidential funds. Bakit ang sinilip nyo lang si BP Sara? Yan yung sinasabi natin, ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte lang. Ano bang nagawa nila? Pinadala si PRRD sa Hague. Kinasuhan ng impeachment si BP Sara. Ano pa proyekto nila? Wala. Anong sinasabi ng PCO? Anong pinagdadaldal ni Claire?
Duterte. 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 Anong proyekto nila? Duterte. Anong naitayo nila? Duterte. Why? Hypocrites. Ang executive privilege ay kapangyarihan ng Pangulo at ng Ehekutibo na hindi sa publiko ang anumang confidential na impormasyon. Pero hinala ni Senator Amy, may tinatago anyang mahalagang katotohanan. Mas lalo lang daw lumakas ang hinala niyang nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa... Totoo yan. Ako agree. Actually, hindi na nakatago. Talagang nalabag ang saligang batas natin. Hindi nga lang nalabag. Para sa akin, nababoy. Nababoy ang puso ng mga Pilipino. Nababoy ang karapatan ng mga Pilipino. Mahal na mahal nila si Tatay Digong. Dinala doon ng mga iilan na sakim sa kapangyarihan. Pagkakaaresto sa dating Pangulo. Mula nang maaresto si Duterte, ilang beses nang hindi sumipot si Senator Amy sa mga campaign rally ng alyansa. Pero dati, lagi siyang kasama sa ini-endorso ni PBBM. 12-0 po. I-shade nyo na kagad. Ayan, 12-0. Oh, ano, di fake news ka ngayon. Bakit? Nabawasan ka eh. Paano magiging 12-0? Oh. So dahil ba ibig sabihin, umalis na si Amy dyan? Hindi na dapat iboto si Amy? O, fake news ka. Dapat ikaw ang iniimbestigahan ni Abante. Dapat ikaw ang iniimbestigahan ni Paduano. Dapat ikaw ang sinasabing fake news ni Claire. Sabi mo 12-0 eh. Paano na yan? Pero ito yan. Papalitan. Di umano, papalitan daw. Hindi ko sinasabing, baka sabihin fake news tayo. Okay? Hindi ko pa kinukumpirma kung papalitan or hindi. Pero may balitang papalitan. Sana lang, ang ipapalit mo, hindi galing sa dilaw. Kasi kung lihitimong dilaw, especially galing sa pamilya ng nagpatalsik sa tatay mo na ayaw ipakulong, ay ayaw pabalikin ang tatay mo, ayaw kayong pabalikin dito, ayaw ipalibing yung tatay mo sa libingan ng bayani. Kung galing doon, it shows how desperate you are. Desperado na ang gobyernong ito pag ang pinalit kay Amy o kung sino mang aalis sa alyansa, ang ipapalit ay dilaw. That is very obvious. Katanga mo na lang kung hindi mo pa naiintindihan yan. Katanga mo na lang talaga. Desperado na yan. Saan ka pa? Kung lang naman na kung ang kukuhanin mo ay galing sa dilaw, lalo-lalo na galing sa pamilya na nagpatalsik sa inyo, anong klaseng kababuyan yan? Sinuka mo, kinakain mo yung suka mo. Ew! Kayo, kaya nyo kumain ng suka? Ganyang kadiri. Ganyang walang kapanindigan si Marcos. Ganyang walang B si Marcos. At ganyang kadesperado ang gobyernong ito. Just in case. Yun pa ang kukuhanin. At kung yung mga yun naman ay makikialyado sa Marcos na sinasabi nila dating diktador, magnanakaw, mamamatay tao, etc., etc., kung ano-anong binato kay Marcos tapos pupunta ka dyan, anong prinsipyo meron kayong mga dilaw kayo? Hindi po unity tawag dyan. Walang prinsipyo. Kasi iba yung unity. Yung we agree to disagree. Pero hindi namin gagawin yung sa tingin namin mali ang prinsipyo. Halimbawa, paano ba yung we agree to disagree? Yung iba, gusto nang may color coding. Yung iba, ayaw. Yeah, pwede kayong just agree to disagree. But definitely, yung tinatawag mong magnanakaw, sasamahan mo, wala ka ng prinsipyo nun. Diba? Hindi yan unity. Kawalang B yan. Both ways yan. Titingnan natin kung ganun na sila kadesperado. It shows how strong. Alam mo
Pag nangyari yon, sa tingin ko sure win na ang PDP. Maniwala po kayo sa akin, sa tingin ko sure win na ang PDP. Bakit? Nakikita na talagang sa survey lang sila malakas. Hindi ko alam kung sino pang nagpa-survey. Malamang sila din yan. Pero ganyan sila kadesperado. Sipin mo, lantarang pareha sila kakain ng sinuka nila. Halatang halata, Duterte malakas. Halatang halata na talagang maltindi ang kalaban ng mga Duterte. Possibly, hindi natin alam. Baka mamaya may mga malalaking pumopondo pa. Makakaaway ng Duterte, tinamaan ng kanilang negosyo dati. Dahil sa matuwid na pamamalakad ni PRRD. Antayin muna natin. Basta sinasabi ko lang, pinapangunahan ko. Kung ang kukuhanin ni Marcos o ang isasali niya dyan ay galing sa dilaw, lalo na sa pamilyang galing sa nagpatalsik ng tatay niya. At sa dilaw naman, kung sila aanib dyan, inuunahan ko lang po. Para alam natin kung anong klaseng kababuyan yan. Kung anong klaseng kadesperado sila. Wala na silang paninindigan, wala silang prinsipyo. Para sa alyansa, mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pero nitong mga nakaraang kampanya ng administrasyon, hindi na 12 ang binanggit ng Pangulo. Huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato Fake news, di ba? na tumatakbo bilang senador. Ayon naman sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nire-respeto nila ang desisyon ni Senator Amy. Nilinaw din ni Chanco na bahagi pa rin ng alyansa ang partido ni Camille Villar na Nationalista Party. Nasa meeting nga raw nila kagabi si Villar. Matatanda ang ilang beses ding hindi nakadalo si Villar sa mga campaign rally ng alyansa. Pero ini-endorso pa rin siya ng Pangulo. Samantala, wala munang kampanya ang alyansa ngayong linggo. Magiging abala raw sila sa mga imbitasyon sa pagsisimula ng kampanya ng local elections sa March 20. Nax, wala pa raw silang kampanya ngayon. Ewan ko okay, baka sabihin nyo fake news. Hindi, may bali-balita lang kasi nilalangaw po. Kaya nga na-postpone daw sa Cebu, okay? Okay, hindi ko sinasabi yan for a fact, okay? Sinasabi ko na nabalitaan ko lang. Pero alam naman nila kasi, itong linggong ito ay birthday ni PRRD. This week, Filipino people will celebrate the birthday of Tatay Digong. Hindi nila kayang sabayan. No way. And they know it. Mauubos ng tao kasi alam nyo, nationwide. So kailangan dumalo kayo sa mga supporters ni Tatay Digong, ipakita natin yung suporta natin. Kaya itong mga ito natakot lang. Sa March 28 din, ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa... Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, Hanilet and Kitty may balak sa birthday ni PRRD. Nandyan na po sila sa Hague. Bigyan natin ng komentaryo ito. Nasa Netherlands na ang common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Tabansenya at kasama niyang anak na si Kitty Duterte para po sa nalalapit na birthday ng dating Pangulo. Pambira naman to si Kitty, Ang gulo kausap, Sabi ko, sabay kaming pupunta dyan, Umuna-una. Hindi ako inantay. Ambisyoso ka. Hoy, Coach Oli, ambisyoso ka, ha? No. Joke lang po yan, joke lang. Buti-buti, nandyan na sila. At live mula sa The Hague, the Netherlands, nagbabalik si Joey Francisco. Joey, anong sinabi ng mag-ina? Katanghalian nang dumating dito sa penitentiary ang mag-inang sina Hanilet Tabansenya at si Kitty Duterte. At sila'y tubo nga sa loob para magparehistro doon sa kanilang visitation. Pagkatapos doon ay lumabas na sila dito sa harapan nitong penitentiary at pumunta doon sa mga supporters ng mga Duterte na nagtitipon-tipon dito halos araw-araw. So doon sila nagstay, siguro more
more than an hour sila na nakihalubilo at nakipagkamustahan sa mga kababayan natin na nag-aantabay nga dito sa labas ng penitentiary. At hindi sila nagpa-unlock ng interview sa media, pero hindi raw sila nagpa-unlock ng interview sa media. Merong interview nakausap nila SMNI. Ayos sa inyo. Hindi kasi yan po nabalitaan natin okay. Iko-confirm natin. Pero kasi may mga nakita ako Oo, kausap na nila yung SMNI. Oo. Tapos sa inyo ay magpa-interview. Ba't kaya? Anong sa tingin ninyo bakit nagpa-interview sa SMNI at sa kanila hindi? Ilagay nyo sa comment section. Di ba? Ay, sus kasi kayo nako. Hinayaan naman kami na makinig doon sa pakikipag-usap nila doon sa mga supporters sila Ed. At isa sa mga narinig natin doon, aside from yung patuloy na pagpapasalamat habang nakikipag-usap doon sa mga supporters sila dito, ay merong portion doon o pagkakataon na natanong si Kitty Duterte ng mga supporters kung anong kanyang birthday wish para sa kanyang ama, at ang sinabi niya ay good health. Sabi ka, baka ma-misquote ko, pero sabi niya, tinranslate na natin kasi sa kanilang dialekto ito sinabi, pero sinabi niya ay good health and sana daw ay kumakain na siya ng pagkain dito sa loob ng penitentiary. Tama. Ipagdasal natin si PRRD na magkaroon ng good health kasi malaking battle ito. And alam ko magiging kagamit-gamit sa Tatay Digong sa atin dahil ipapakita niya sa buong mundo na hindi karapat-dapat itong ICC ay talagang walang jurisdiction sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, higit sa mas marami pang mga bansa na ito talagang ICC ay walang silbi. At ito'y nagagamit lang bilang politika. So, alam kong magiging kasangkapan si Tatay Digong para once and for all, mawala na tong ICC at mawala ng kapangyarihan. Pero kailangan ng good health ni Tatay Digong. At mahaba itong battle na ito. At hindi maging matigas ang ulo, yun ang kanyang mensahe. So hindi pa actually nagkikita ang mag-ina at ang si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nagpahiwatig lamang sila ng kailang presensya dito sa The Hague at titignan kung kailan yung i-approve na schedule. Ang binibiti nila or ang gusto nila mangyari ay sana sa mismong kaarawan ng dating Pangulo sila pagbigyan na makapasok dito sa loob. Ed. Maraming salamat, Joey Francisco live mula sa The Hague, Netherlands. Ako, itong masasabi ko rito. Posibleng may plano to sila Kitty at saka si Hanilet, na dito sa birthday ni PRRD, kaya nga sila nandiyan dyan. And ito po ay magmimistulang, pwede natin sigurong sabihin people power. Birthday celebration and at the same time people power, or maybe paghingi lang ng tayo po hindi kasi delikado po talagang sila'y naghahanap ng butas, binubutasan po ang mga vlogger for sedition. Hindi po tayo nagsasabi na mag-aklas ang taong bayan. Pero this will be like a international or worldwide people power na kung saan nagse-celebrate ng birthday ni Tatay Digong and at the same time na ilalabas natin yung sama ng loob natin sa gobyerno na yung ito ang ine-expect namin pero hindi nyo nagagawa. Ito pinangako nyo pero hindi nyo nagagawa. Bakit puro Duterte yung ginaayos ang sinisikil ninyo, ang ginagapos ninyo, ang ginigipit ninyo pero yung aming mga proyekto para sa Pilipinas ay hindi nyo ginagawa? Yan po ang ating isigaw. At napakaganda nito kasi international. Worldwide, hindi nila kasi kayang pigilin sa ibang bansa. Kasi dito mapipigil nila Yeah? Halimbawa, nationwide din ang magiging rally sa Pilipinas. Pero alam mo naman, 'di ba? Pag dinisperse yan ng police torre, wala na. Halimbawa, may pupunta sa Maynila, galing sa ibang bansa, ay sa ibang lugar, sa probinsya. Haharangan lang yung mga choke points, haharangan yung mga kung saan dadalo ang mga taong pupunta sa Maynila, mababawasan po ang mga dadalo. Pero sa international, pag dyan po,
Yan, sabay-sabay. International, buong Pilipinas, buong mundo may nagrarally. Now, the international platform, makikinig. The international crowd will start to listen. Bakit ito nililiti sa ICC pero mahal ng buong mundo? Doon pa lang, magtataka ka na eh. Ako sisiguraduhin ko sa inyo, in my opinion, kung halimbawa makulong at litisin sa halimbawa, bumaliktad ang mundo, si Marcos naman ang litisin dyan, si BBM, walang siguro magrarally sa tapat ng Netherlands. Even the yellows, the communists, na ngayon ay kakampi nila, hindi susuportahan si Marcos. Hindi nila susuportahan. Sa ibang bansa din, walang magrarally for BBM. Magtataka ngayon ng mundo, bakit ganito kamahal ng bansang Pilipinas? Even yung mga asawa ng mga Pilipino, mga Pilipinas sa ibang bansa, even nung nasa Japan kami, yung rally, may mga Hapon. Kasi nakita nila yung pagbabago ng Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong. Experience nila yan eh. May pamilya sila dun sa Pilipinas and at the same time na-experience nila kung ano yung progreso kung asang bansa sila. Na-experience sila iba ang pamamalakad ni Tatay Digong. Kaya naman maraming nagmamahal. So, suportahan natin kung asan man kayo sa March 28, suportahan natin yung birthday ni Tatay Digong. Huwag po kakalimutan na mag-subscribe sa video na ito, mag-subscribe kayo sa channel ko at i-like nyo po itong video na ito. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.